nation, dito na lumabas yung mga inconsistencies doon sa testimonya ni Wambil na ang talagang ginagawa niya nung umpisa is to not just to lay down facts, ano, ang ginagawa niya is to interpret the law. And nung under cross-examination ng depensa at pati ng mga senador, lumabas dito yung mga totoong detalye na bagamat marami silang sinabi, ng bottom line nito is walang nilabag na batas si Sara Duterte doon sa kanya. Attorney, unahin ko lang yung assessment lang po ninyo doon sa Day 13 o itong pagharap ng testigo na si Attorney Roderick Wamil mula sa COA. Ano yung inyo pong masasabi po sa kanyang naging mga pahayag? Well, as I have stated before, at the beginning ng presentation ni Attorney Wamil, ang tawag ko dito yung mga inaangguluhan. Ano? It appears that si Wamil ay umaanggulo para ituro ang liability o na may liability si Sara Duterte, si VP Sara, doon sa sinasabi nilang pagre-release ng mga confidential funds. And that is expected of the prosecution to do. Kaya marami ang mga tao, including ako, ay we got bored of the direct testimony of Wamil because ang inaabangan ng tao dyan is in the cross-examination. At dito sa cross-examination, dito na lumabas yung mga inconsistencies doon sa testimonya ni Wamil na ang talagang ginagawa niya nung umpisa is to not just to lay down facts, ano, ang ginagawa niya is to interpret the law. And nung under cross-examination ng depensa at pati ng mga senador, lumabas dito yung mga totoong detalye na bagamat marami silang sinabi, ng bottom line nito is walang nilabag na batas si Sara Duterte doon sa kanyang ginawa. Ang kanilang mga COA findings, ang sinasabing kulang-kulang pa, yung mga sinumiting report, does not necessarily translate to a criminal liability. It may be a basis of an administrative liability dahil kulang yung mga dokumento, pero insofar as criminal liability is concerned, eh wala pa doon. Kung wala ang criminal liability for that, lalong hindi siya magiging impeachable offense or yung betrayal of public trust, kagaya na gustong ipunto dito ng prosecution. Opo. Nabanggit po ni Wamil, nasa ilalim daw ng gobyerno o ng COA rules, particular na po doon sa Joint Circular number 2015-01, ang hindi daw pagsumite ng sapat na mga dokumento para i-liquidate yung milyon-milyong pondo ay nagpapakita ng presumption o may sinasabi pa nga prima facie evidence. O ipagpalagay po natin na personal daw na kinabang o ang nakaupong accountable officer. Ano pong tingin po ninyo? Sapat po ba yun, Batayan? That was his interpretation, but under scrutiny, lalo na ng pagtatanong ni presiding officer, Chis Escudero, at nilinaw nila dito na yung sinasabi niyang presumption na yan will apply only once the resolution of the COA has become final and executory. You know? Iba kasi yung word na executory, iba yung final. The final is, it only happens kung if it was subjected to judicial review and nagdesisyon ng korte after 15 days na tama yung interpretasyon nila. And then that's the only time that it becomes final and executory. Yung executory kasi, that means yung decision, automatic yan. Ano? Paglabas ng decision, pwede mo nang i-execute. Pero that doesn't mean na final na ito. Hindi na siya po pwedeng baguhin pa. So, sa pagtatanong ni Chis Escudero, lumabas dito na magiging executory lang, may matuturing lang nilang may prima facie once the decision of the COA has become final, which it has not obtained sa panahon na hanggang sa kasalukuyan dahil hindi pa pinal yung resolution na ito ng Commission on Audit. Opo, nabanggit ho ng COA witness na puro acknowledgement receipts daw yung isinumiti ng OVP. Sa batas ho ba natin, attorney, sapat na ba ito bilang liquidation documents? May tuturing natin ang liquidation documents po. Well, Wamil himself explained, siya mismo sumagot na hindi naman nire-require ng batas na official receipt ang isasapit mo. Lalo na kung ang pinagbibigyan
ng confidential funds ay mga tao, at hindi mga supplier na pinagbibilan, hindi mga korporasyon, hindi isang negosyo. Ang impormasyon ay hindi isang negosyo at wala namang resibo para doon. Hindi ka naman pwedeng mag-register sa BIR, sabihin mo na ang business mo ay tagabenta ka ng impormasyon or mga sekreto. So that's ridiculous. Kaya ina-assume ng batas na sa sitwasyon na ang binibili mo from the confidential agents or impormasyon, hindi ka talaga required na magbigay ng official receipt. Ang kailangan mo lang is an acknowledgement na yun ang meron naman sa kasalukuyan. So, even Wamil admitted na insofar as yung pagbibigay ng tulong o ng reward doon sa mga confidential agents are concerned, sapat na yung kanilang acknowledgement receipts as compliance dito sa COA circular. Opo. At pinuna rin yung paggamit daw ng mga aliases at yung mga code names sa attorney. At sabi nga ng COA, silent daw yung batas, yung circular patungkol nga dito. Tama ho ba, attorney? Sumasang-ayon ho kayo doon sa kanyang sinasabi? That is correct. Tama naman talaga yun. Kaya nga yun ang ginagawa ng mga agencies na meron talaga silang confidential funds. Wala naman talaga nagde-divulge ng totoong pangalan ng mga tao na magre-receive. Kasi otherwise, you will be putting the life of the people at risk. And the law recognizes that. Kaya nga hindi yan ginawang requirement. Kaya nga umpisa at umpisa pa, sinasabi na natin, there's no big deal about this use of aliases because this is the usual practice. At nung tinanong siya, I don't know kung yung pagkakatanong ni Ping Lacson was accidental lang na nabuksan ito o gusto talaga niya makarating doon sa katotohanan. Pero base doon sa tanong ni Ping Lacson, nung tinanong agad niya about his security clearance, medyo nalito yung si Wamil. But ang punto dito ni Ping Lacson is that hindi mo talaga malalaman yung totoong pangalan ng mga tao because you do not have the proper security clearance for that. Kasi nga, yung pangalan ng mga tao na to, na yung totoong pangalan nila ng mga confidential agents are supposed to be absolutely secret until such time na matapos ang operation. Doon lang mo lang i-declassify o pwede mo nang i-divulge sa public yung mga impormasyon na ito, which will take a long time, kasi delikado yan if you release the names of the people today at kung apektado halimbawa dyan ay mga kakilala nila na mga dating mga active sa CPP, NPA o ano pa mga terrorist organizations, they'll be dead in a couple of days. So that's the reason why the law treats yung ganitong mga matter with absolute secrecy kasi delikado ang buhay ng mga tao. Opo. So, dapat pala, paano kaya bigyan ng kahulugan yan ng impeachment court? Ibig sabihin, attorney, yung paggamit ng Mary Grace Piatos na pangalan ay hindi po yun issue. Talagang parte po yun, normal po yun na protocol po pagdating dito sa operasyon. Alam naman po yan, even ng mga House of Representatives, na miyembro ng House, na ginawang malaking issue itong Mary Grace Piatos. Kasi nga, sabi ko sa inyo, sa umpisa pa lamang, itong impeachment na to, hindi naman to about legality. This is not about, this is not a legal process, a legal proceedings. It is a political process. At sa sitwasyon na ginagawa ng House noon, nung nasa Committee on Justice pa sila, and up to the present, ang ginagawa nila is a trial para sa publiko, hindi para sa Senado. Ito ay para kumbinsihin tayong lahat base sa kanilang mga representasyon na may pananagutan ang Vice Presidente. But I think they have failed, the prosecution has failed in both courts. Yung dalawang korte sinasabi ko noon, the impeachment court itself sa Senado and the bar of public opinion. Tayo yun. In both courts, I think the prosecution is losing their cases. Opo, para lang sa kaalaman ng publiko din. So maaari ding magamit ito ng depensa na kung saan mismong circular na mismo ang nagsasabi na hindi ipinagbabawal ang paggamit ng Mary Grace Piatos o kung anumang mga code names, attorney.
Yes, ayan ang pinupunto ng depensa sa kanilang cross-examination, yan ang lumabas sa mga pagtatanong ng mga senador, and I think this is part of the legal defense ng kampo ni VP Sara Duterte. So, mapapansin ninyo, that's why pati sa list of witnesses, maraming mga witnesses ang depensa na kinuha din from the prosecution na inadapt nila as their own witnesses. Kaya ako tingin ko yung prosecution ito will even lessen yung kanilang mga witnesses. Pinag-uusapan na nga dyan kung iuupo pa nila si Madriaga o hindi. I hope they do. Kasi kinuha rin siya ng depensa as their own witness. Nilista nila si Madriaga as their defense witness. O nga. Just in case hindi siya presenta. Opo. Kung malinaw naman na walang nilabag ang Vice Presidente pagdating po dito sa paggamit ng mga code names at yung pondo naman ay hindi pa pinalpala yung kanilang desisyon. Although may hinihingi pa silang mga dagdag na mga dokumento, ay hindi ibig sabihin, attorney, na impeachable offense o talagang baga hindi mapagkakatiwalaan ang Vice Presidente dahil sa mga ganitong mga senaryo po sa kanyang opisina. Hindi po ganun dapat ang magiging issue, attorney. Ama po, because ang linaw-linaw na pinag-usapan na dyan sa Senado, kung walang batas na nilabag, wala kang pananagutan. Kung walang provision ng batas, wala kang criminal liability. So, sa pagtatanong at pagsagot ni Attorney Wamil, I think iyon ang mas na-highlight dito, no? Na wala naman pala talagang nilabag na batas as of the moment. So why are we in the Senate trying this as an impeachable offense? It's because it's a political process. Ang lahat na sinasabi natin noon na itong impeachment proceedings na ito ay pamumulitika lang at hindi ito tungkol sa accountability, hindi ito tungkol sa sinasabi nilang liability. I mean, for example, I'll give you a concrete example. Tignan na, huwag na natin muna puntahan yung flood control. Ito na lang confidential fund. Noong 2025, si Presidente Marcos, meron siyang 4.3 billion na confidential funds. Si Sara Duterte, ang hinahabol nila 125. At 4.3 billion, you have to spend 11.78 million a day para maubos mo yung 4.3 billion na yan. Sa lahat ng pondo ng Presidente ng 2025, nasimut niya yung kanyang confidential funds. Zero. Walang natira. Pero pagdating doon sa ibang aspeto ng kanyang pondo for the Office of the President, 70% lang ang utilization rate niya. So bakit na yung confidential funds naubos mo pero yung all the rest ay hindi mo naubos, 70% lang ang nagastos mo. Why is there no investigation on this? Bakit walang nagtatanong tungkol dito? Halos pareho yan. Sa opisina ni VP Sara, it will kung 125, that's about 11 million pesos per day. Pareho sila kaya lang for 11 days lang. Yung dito kay Presidente Marcos is 11.78 million for 365 days. So why is no one asking any question? So kung ito ay tungkol pala sa paghahanap natin sa katotohanan. So yan pa lang, isang item pa lang yan ang pinag-uusapan natin. Hindi pa natin pinag-uusapan yung accountability sa flood control. So in that single item pa lang makikita mo that this is not about prosecution. This is about persecution. This is not about legality. This is about politics. Yan ang larawan na malinaw sa mga taong bayan sa kasalukuyan. Oo, kasi kung maalala mo talaga, na last quarter, mula sa opisina ng Presidente, yung pondo nilipat lamang sa Vice Presidente na opisina. Kaya ganun po yung paggastos, mabilis yung paggastos doon. Dahil kinakailangan, huban yung maipaliwanag yun, attorney, na maintindihan po ng publiko, na mula sa opisina ng Presidente, nilipat sa opisina ng Vice Presidente, pero bakit pwede pala yun sa batas na ganun kabilis ang paggastos? Opo, sa batas kasi kapag ni-release ang mga kagaya ng confidential fund, quarterly ang disbursement niyan. Kailangan within that 90 days, maubos mo yan. Ito nga papasok yung term na unusual. Lagi kasing tinatanong, yung bang pag-ubos ng pera ng within 11 days, is that usual?
yung bang 111 transactions in one day, is that unusual? Susuportahan naman ito ni Wamil. I think sa Kiko Pangilinan nagtanong nun, susuportahan nga ni Wamil na ito ay unusual. Pero hindi tinatanong kung usual din ba na yung confidential fund for a particular quarter ay i-release mo na lamang sa last portion, last 15 days of the year, yung patapos na yung Disyembre, nung dumating yung pera sa office of the Vice President. So, it is unusual kung iyan ay ibinigay mo ng halimbawa ay September pa pero ginastos mo ng December. Ay eto, binigay mo na lang do sa office ng Vice Presidente noong Disyembre at siyempre uubusin mo siya, ma-utilize mo siya. Disyembre lang kasi hindi mo pwedeng gastusin yung pera na hindi mo pa hawak at that time. So, although it is unusual, pag kinuha mo siya in the context of the how the money was released, when it was released, makikita mo na hindi naman pala siya unusual, that it is actually normal lang because of the time frame within which the money was released to the office of the Vice President. Pero pilit na kinakalimutan yung ibang aspeto ng kwento para nga mabigyan ng anggulo. Tao ko nga, inaangguluhan yung mga tanong, Pwede mo namang alam mo yun, parang merong isang magandang isang babae, sexy. Pero pag humarap, pangit yung muka. So sasabihin mo, sige, kunan natin ang picture, medyo patagilid na lang. Ayan. Para magmukhang sexy pa rin na maganda. And this is exactly what is happening dito sa impeachment. Dahil kung harapan, tagilid, pangit yung itsura. So magtatanong ka or maglalatag ka ng ebidensya ng medyo patagilid para hindi masyadong halata. Parang meron kahit wala. Opo. Sa kabuuan po na testimonya ni Roderick Wamil, attorney, sa tingin mo mas nakinabang ho ba yung depensa dito o yung prosecution? I think nakinabang dito yung depensa because yung storya ng prosecution na mayroong pananagutan si BP Sara dito sa nangyari sa confidential funds, I think naging mas malinaw sa taong bayan na wala naman pala tayong pinag-uusapan, na hindi pa pinal yung sinasabing findings ng COA, na may mali dito sa proseso ng pag-audit ng COA. Wala naman palang batas na nagsasabi na bawal yung ginawa nila BP Sara Duterte, na kung may pagkukulang man, ay ito ay mga submission lamang ng mga dokumento na pwede pa pala nila na kumpletuhin at hindi pa. A report lamang yung pinaghahanap dito ng mga accomplishment. So, those are administrative matters and doesn't necessarily mean na ito ay mayroong kriminal na pananagutan o may liability. Na ito ay nag-translate automatically into Graft and Corrupt Practices Act. So, I think dito sa punto na ito, dahil nga, sabi ko nga sa inyo, hindi na Senado ang kinukumbinsi dito Tayo na taong bayan na lang ang kinukumbinsi dito because sa Senado, bago nag-umpisa itong Senate na to, impeachment na to, may boto na sila They know exactly the number. But the people, dito sila naglalatag ng ebidensya para sa atin. And I don't think itong klase ng ebidensya na to will be sufficient to convince the people na tama ang istorya ng prosecution at may pananagutan nga si BP Sara Duterte. Opo. Bago ko ipasa kay